Mga kababayan, samahan niyo kami sa aming huling destinasyon at espesyal na episode. Bisitahin natin ang Manaoag Church sa Manaoag, Pangasinan. Ang Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag, karaniwang kilala bilang Manaoag Church, ay isang minor basilica na matatagpuan sa Manaoag, Pangasinan sa Pilipinas. Nakatuon sa Our Lady of Manaoag at unang itinatag noong 1600, idineklara itong basilika noong 2015. Ang basilika ay kanonikal na kaanib sa Papal Basilica of St. Mary Major sa Roma mula noong 2011. Ang parokya na sumasaklaw sa Manaoag at mga kalapit na bayan ay pinangangasiwaan ng ang Order of Preachers sa ilalim ng Roman Catholic Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Tinaguri ang Pilgrims Center of Northern Philippines, isa ito sa mga pinakabinibisitang pilgrimage site sa bansa. Ang ilan sa mga himala na iniuugnay sa Our Lady of Manaoag ay inilalarawan sa mga murals sa loob ng transepts at nave ng simbahan. Ang Paschal Chapel sa tabi ng south flank ng simbahan ay may mga icon ng Black Nazarene na katulad ng sa Quiapo Church, ang Santo Enchero, Dead Christ, at iba pang mga estatwa ng Birheng Maria. Ang santuaryo sa kaliwang bahagi ng pangunahing pasukan ay may malaking imahe ng Kristong ipinako sa krus. Sa likod ng simbahan ay ang Parish Office, Blessing Area, Museum of Our Lady of the Rosary of Manaoag, Candle Gallery, Pilgrims Center, Dominican Novitiate of the Annunciation, at Rosary Garden. Mayroon ding Information Center sa Priory sa kaliwang bahagi ng simbahan at mga souvenir shop sa front office ng simbahan, sa tabi ng Veneration Room sa ikalawang palapag sa likod ng Main Sanctuary, at sa Candle Gallery sa espasyo sa likod ng ang simbahan. Ang Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag ay matatagpuan humigit kumulang 200 kilometro, 120 milya, sa hilaga ng Maynila. Mula sa Metro Manila, ang Manaoag ay mapupuntahan sa pamamagitan ng North Luzon Expressway, MacArthur Highway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway sa pamamagitan ng Binalonan Exit at Pakanluran sa kalapit na Manaoag, o sa pamamagitan ng Urdaneta City, Pangasinan, pagkatapos ay patungo sa Hilagang Kanluran sa pamamagitan ng Urdaneta-Manaoag Road, o sa pamamagitan ng Binalonan sa pamamagitan ng Binalonan-Manaoag-Mangaldan Road. Ang basilika ay 4 hanggang 5 oras sa pamamagitan ng bus mula Cubao, Quezon City.
du soleil, pas de 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 soleil.
Dagupan. Lakad na, patas. Oo. Ayun nakalagay no parking both side. Sa dulo. Itinayo ng mga Augustinian ang unang chapel ng Santa Monica, ang orihinal na pangalan ng Manaoag, noong 1600, sa lugar ng kasalukuyang libingan. Pinagsilbihan ito ng mga prael mula sa bayan ng Lingayen, na hinalinhan ng mga Dominikano noong 1605 at nagsilbi mula sa bayan ng Mangaldan. Ang unang paring Dominikano na nagtrabaho sa misyon ng Manaoag ay si Juan de San Jacinto, OP, na siyang unang kura ng Mangaldan. Noon lamang 1608 na formal na tinanggap ang misyon ng Mangaldan ng Provincial Chapter ng mga Dominikano. Noong 1610, si Toma Jimenez, OP ay naging unang pari ng misyon ng Manaoag. Maraming banta mula sa mga tribong Igorot sa nakapaligid na kabundukan ang humantong sa paglipat ng buong komunidad sa kasalukuyang lugar sa isang burol. Ang mga Dominican ay nagsimulang magtayo ng isang malaking simbahan sa kasalukuyang lugar nito noong 1701 sa ilalim ng sponsorship ni Gaspar de Gamboa at ng kanyang asawa, si Agata Yangta, na mga mayayamang residente mula sa Maynila na lumipat sa Lingayen. Nang maglaon, ang pagpapalawak ng simbahan mula 1,882 ay nabigo ng isang lindol noong 1892, sa panahon ng kaguluhan ng Rebolusyong Pilipino para sa kasarinlan mula sa Espanya. Sinunog ng mga revolusyonaryo ang simbahan, ang mga kayamanan, palamuti, at mga talaan nito noong ika-10 ng Mayo taong 1878. Ang imahe ay makitid na nakatakas sa pagkawasak, natagpuan itong abandonado sa likod ng simbahan. Ito ay dinala sa Dagupan, kung saan ito itinago mula Hunyo hanggang Oktubre taong 1878. Bumalik ang mga Dominikano noong 1901 sa imbitasyon ni Rev. Mariano Paces, ang paring diocesis ng Manaoag. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Dominican, ang simbahan na sinimulan noong 1882 ay sa wakas ay natapos sa malaking lawak noong 1911-12. Ang gitnang retablo, na kinabibilangan ng mga Baroque column mula sa ika-18 siglong altar, ay kinumpleto ng sikat na Tamp Inco Atelier ng Maynila. Ang mga transepts ay natapos noong 1931-32. Ibinigay ng mga Dominikano ang lahat ng kanilang misyon sa Pangasinan sa klero ng diocesis maliban sa Manaoag. Ang espiritual na pangangasiwa ng dambana sa magpakailanman ay ipinagkaloob ng Holy See sa Order of Preachers noong 1925. Isang malaking pulutong ang dumalo sa canonical coronation ng imahe noong ika-21 ng Abril taong 1926 ng Noy Apostolic Delegate to the Philippines na si Guglielmo Piani, SDB, na pinahintulutan ni Pope Pius XI. Nangangahulugan nito na opisyal na kinilala at ipinahayag ng simbahang Katoliko na ang Birheng Maria na kinikilala bilang Our Lady of the Rosary of Manaoag ay nagkaloob ng mga pabor at pagpapala sa mabigat na pamamagitan para sa kanyang mga deboto sa paglipas ng mga siglo. Ang simbahan ay itinayo muli matapos makaligtas sa pambobomba ng Hapon noong ika-2 digmaang pandaigdig. Ang lumang kumbento ay ngayon ang Our Lady of Manaoag College, na itinatag bilang Holy Rosary Academy noong 1946 ng huling Spanish-Dominican sa Manaoag, Rev. Teodulo Cahigal, OP mula noong ika-8 ng Disyembre taong 1972. Ang Shrine of Our Lady of the Rosary of Manaoag ay nasa ilalim ng Philippine Dominican Province. Ipinagdiwang nito ang Diamond Jubilee ng Canonical Coronation ng imahe noong ika-1 ng Enero taong 2000.
Noong ika-21 ng Hunyo taong 2011, Canon I kung inaprobahan ni Cardinal Bernard Francis Law, Archpriest ng Papal Basilica of St. Mary Major sa Roma at Pope Benedict XVI, ang pagbibigay ng Special Bond of Spiritual Affinity in Perpetuity, kung saan ang mga peregrino ay nakatitiyak ng parehong mga pagpapala at karapatan sa isang plenaryo indulhensya na katumbas ng natanggap ng bumisita sa isang Papal Basilica sa Roma. Ito ay kinumpirma ng prelate, ngayon ay arsobispo, ng Lingayen Dagupan, Socrates B. Villegas, sa isang circular na may petsang ika-13 ng Hunyo taong 2011. Ang Manawag Shrine ang unang nakamit ang katayuang ito na sinundan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Quezasay noong Taal, Batangas noong Hunyo taong 2012. Ang opisyal na dokumento at isang opisyal ng dambana, na kabilang sa mga pari na pumunta sa Roma, ay nagpatunay na ang plenaryo indulhensya, ng maximum na isa bawat araw, ay maaaring makuha sa bawat pagbisita sa shrine sa diwa ng paglayo sa atraksyon ng kasalanan na napapailalim sa 3 kondisyon para sa bawat okasyon: pagpunta kaagad sa pagkumpisal bago o pagkatapos ng peregrinasyon, pagdalo sa isang misa at pagtanggap ng Eukaristiya sa panahon ng peregrinasyon, at pagdarasal para sa mga intensyon ng Papa sa shrine. Isang petisyon na iyangat ang dambana sa isang menor de edad basilika ay ipinadala noong ika-15 ng Agosto taong 2014, ang kapistahan ng Assumption of Mary. Noong ika-11 ng Oktubre taong 2014, pinagbigyan ni Pope Francis ang petisyon na itinataas ang dambana bilang isang minor basilika. Ang dambana ay taimtim na idineklara na isang minor basilika noong ika-17 ng Pebrero taong 2015. Isang espesyal na misa ang ginanap upang pagtibayin ang Special Bond of Spiritual Affinity in Perpetuity sa pagitan ng Manawag Shrine at ng Papal Basilica of St. Mary Major sa Roma.
na kayo magpa-picture doon? Dito pala may mga parkingan di. Ayun oh. Pagod na kasi ikot ng ikot eh. Ito tayo. Tara dad. Titingin lang ako. Titignan ko muna. Mama na, mag-mom sa namin. 50 mo na lang. Ito 100 na lang. Titingin lang eh. Magkano yung ganito? 50 na lang mo. 60 sana. Ganda. Wow. Pwede kumain dito guys. Oh. May kainan. So may CR din dun. Ganda ng mga puno. Okay. So ito yung CR. Katay sa CR. Nag-CR ako. Nandito. Na yan kung ano yung project mo na yan. Okay, hapon na. Ha? Bakit natin dati? Dito yun oh, yung Mama Mary. Hindi dyan. Doon yan oh. Ano ba yan? Bilihan ng mga ano? Bilihan ng mga rosary to dad. Doon sa kabila dad, yung dinaanan natin kanina. Nandun yung paanan. Pwedeng pumasok? Ah, pwede. Tao. Pwede? Tao. Oh wow. Ang ganda. Ang ganda naman. Sign na lang po tayo, ma'am. Ah, sure po. Then, pa-observe na lang po yung rules natin. Ito? Sarap ng simbahan? Ayun o, exit. Doon, doon. Hindi na natin napuntahan yung ano. Okay, siguro? Yung alin? Ay, dito. Ito, yung paa. Oo, yan. Yung paa ni Mama Mary.
Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have great this. Therefore, I ask, blessed Mary, Pwede naman pala sa gilid mag-parking dyan, oh. Wawa naman kasi tatay. Marami ka ng pera, hingi ako. Nakabili na, Nay. Thank you po. Nakabili na po. Thank you. Thank you po.